Hello, maayong adlaw sa inyo. Kamusta kamo mga abyan kag mga utod sa Dios sa aton mga kauturan sa Light and Life Christian Church kag sa aton man mga utod sa Sagasa Evangelical Church. Ang inyong pastor na hidlaw na gid nga magapakikita sa inyo sa physical pero kumo kay nagasigi pa ang aton nga quarantine pero hindi maupangan ang aton nga pagtuon sang pulong sa Dios. Wala ako kakanto sa inyo physically, pero magapadayon ini ang aton pagtuon sa iyang pulong. Now, sa sining tinion, magapadayon kita sa nangligado, nakatuon kita sa pipila ka mga butang mahanungod sa kaluwasan, padayonon ina naton na pagtuon. Sa sining programa, What the Bible Says. So sa liwat ang aton pagatun-an sa sining tinion, padayonon naton pagtuon, the doctrine of salvation. Ang pagtulunan, mahanungod sa kaluwasan. Kaya amugi na ang importante sa aton, ang kaluwasan sa aton nakalag. Silin sa aton na teksto sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 9, basahon naton, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Ang resulta, ang bunga sa imong pagtuo, amo ang kaluwasan. Kaluwasan sa ano? Kaluwasan sa inyong mga kalag. So ara dira ang pagtuo, ara dira ang kaluwasan, kag ara dira ang kalag-abyan. So tatlo ang hinahambal dira ni Pedro. Kagamunang importante kag ang kalag nakabaton sa kaluwasan tungod ini bunga sa pagtuo. Ang pagtuo nagpamunga sa kaluwasan sa aton mga kalag. So maathag dira ang pulong sa Dios nga ginahambal sa aton na apostoles nga si Apostle Peter sa aton nga pagtuon. Now, unahon naton paglantaw sa naligato, reviewon naton sa makadali ang ginatawag meaning of salvation. Ano ba ang meaning sa salvation? Salvation means to effect successfully the full delivery of someone or something from impending danger. Kabalo mo abyan ang aton kalag, peligro nga pagkadto sa impierno. Sa naligato nga aton natun-an nga siling ni Jesus, mas kahadlukan nimo ang makasarang maghaboy sa imong lawas kag sa imong kalag didto sa impierno or sa lake or sa hell nga ginahambal sa pulong sa Dios. So amuna kapiligro ang aton kalag. Now, aton pagalantawon duha ini ka aspeto ang ginatawag nga kaluwasan, ang pagtuon sa kaluwasan. Una, ang ginatawag nga that someone or something needs to be saved. So kung maghambal kita mahanungod sa kaluwasan, kailangan may ara ya dapat nga luwasonon. Kaya kung wala malang luwasonon, at iwa ikaluwasan na istoryahan naton. So dapat may ara luwasonon. Ikaduha, na kailangan ang magaluwas, kailangan makasarang siya. He is able and willing to save. Na hindi lang sila nga makasarang siya, pero willing siya. But nga nun bala handom niya, desire niya, tagipusoon niya nga magaluwas siya. Kasi kung able siya pero hindi man siya willing, wala man kaluwasan matabo. Kung willing siya pero hindi man siya makasarang, wala man gihapon kaluwasan nga matabo abyan. So duha gina ang ginatawag nga able kag willing, agud mahimo siya nga gitawag nga manluluwas. So aton lantawon ang una ang ginatawag nga that someone or something needs to be saved. Kabalo mo abyan, ang tao lang nga may panginahanglan, siya lang na ang tao nga magpangita para mabulong ang iyang kinahanglanon. Only a sick person needs a doctor. Ang tao ng gabalatian, amo lang tao nga pangita sa doktor. Abyan utod sa Ginoo, posible physically maayo aton lawas, apang sa tubangan sa Dios ang aton kalag nga gabalatian sang sala. Kag si Jesus lang ang makabulong sa sining balatian sa aton nga sala. Ikaduha, only an accused person needs a lawyer. Ang tao lang nga akusado, amo ang nagakinahanglan sa ginatawag nga abogado nga makaapin sa iya. Kabalo kamo, kita nga tao sa tubangan sa Dios guilty kita. Baka sa sala kita. Busa nagakinahanglan kita sang isa nga magpatunga sa aton. Kag gindeklara ni Apostle Paul nga walay liwag nga patunga sa tao kag sa Dios, amo si Ginoong Hesus.
So abyan nagakinahanglan kita sang abogado nga amo si Ginoong Hesus nga amo ang mag-apil sa aton. Katatlo, only a drowning person needs a lifeguard. Ang tao lang nga dali na malumos o malumos na nga tao nagakinahanglan sang makaluwas sa iya. Kabalo mo abyan kita na lumos na ta sa kasalanan. Si Jesus lang ang makaluwas sa aton. Halin sa sining kaulipnan, halin sa paglumos naton sa kasalanan. Siya lang ang makaluwas sa aton. So, ang pamangkot dira nga abra ang tao ginakondem, ginahukman ngadto sa impierno. Why people are condemned to hell? There are reasons why people are condemned to hell. Number one, people are condemned to hell because of their rejection of biblical revelation. Masilin sa Book of Romans, ang Diyos, iyang ginpahayag ang iyang kugalingon kung ano siya ngadto sa mga tao. Apang ang mga tao, binsikway nila sa dala, nakahibalo sila sa Diyos. Binsikway nila ang ikahibalo sa Diyos. Kag naghimo sila sa lain nga Diyos, nagakilala sila sa lain nga Diyos. But ngayon, ang tao mismo na nagasikway sa Diyos. Amo nang rason na ang tao hindi makasulod sa ginharian sa Diyos. They are condemned to hell. Number two, they are condemned to hell because of disobeying their own conscience. Kabalo mo, maskin may mga tao masilin sila, wala Diyos. Pero sa pagkatod at the back of their head, kabalo ikaw, ang konsensya mo, nagahambal nga may ara Diyos. Nga kung ikaw mag-isahanon, abyan utod sa Ginoo, matalupangdan gidya nga may ara Diyos. O galing lang, kita lang nga tao nagdesisyon nga ginasikway naton ina nga kamatuoran. Katatlo, people are condemned to hell because of their relationship to the world. Nga ang tao ginakondemnar nga magkanto sa impierno tungod sa ilang pakig-angot sa kalibutan. Nga pakig-abyan sa kalibutan. Sila ni Santiago ni James sa chapter 4 verse 4, tungod sa aton pakig-abyan sa kalibutan, may kaawayon kita sa taliwala sa Dios naton. So amo inaabyan. So ini nga leksyon nga akong ginhatag sa inyo as a review, ato na ninatun-an sa nang ligad. So lantawanan ninyo sa ginpost naton, primero nga pagtuon naton sa aton itawag nga Bible study naton. So padayon naton ang atong leksyon sa sini nga tinion. So ang ikaapat nga rason nga ang tao ginahukman dito sa impierno, people are condemned to hell because of their relationship to Satan. Tungod sila may pakig-angot sa yawa, tungod may relasyon sa yawa. Isa ka butang nga ginapahayag ni Jesus dire sa John chapter 8 verse 44. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. So siling ni Jesus ginpahayag niya, kamo halin sa inyong nga amay, nga amo ang yawa. So abyan kun ang yawa ginatawag nga amay, may kabataan, alalang man tawgon ka amay kun wala ikaw kabataan. Ang yawa ginatawag nga amay kay may kabataan, ang Dios ginatawag nga amay tungod kay may kabataan ang Dios. So abyan sa imo nga paglantaw sa imong galingon sinitinion, abi pamalandungi, ayhan iya ka sa Dios or ayhan hindi ka iya sa Dios, nga iya ikaw sa yawa. Kasakit pamatian nga hambalan kita nga kita ang aton amay amo ang yawa. Pero sa pagkatuod abyan si Jesus, ginahambalan niya ini nga mga tao nga kamo halin sa inyong nga amay nga amo ang yawa. So tungod sa pagig-angot sa yawa, tung may relasyon sa yawa, amo nang rason nga sa dinang tao ginakondemnar, ginahukman ngadto sa impierno. Dason na butang ikalima, people are condemned to hell because of their relationship to sin. Ang tao ginakondemnar or ginahukman ngadto sa impierno tungod sang ilang pakig-angot sang kasalanan. Siling sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya ang tanan nagpakasala kag na dulaan sang himaya sa Dios. Nga ang Dios wala nakalipay sa imo kag sa akon tungod nagpakasala kita batok sa Dios. Siling sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 17, siling sa Dios nga to kay Adam, Adam, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it,
For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Sina nga adlaw, kung magkaon ka, mapatay gid ka sa sina nga adlaw. So si Adam abyan, sa dira nagkaon sila, posible wala sila mapatay physically, pero napatay sila spiritually. Mga abyan utod sa Dios, silindir sa Roma Kapitulo 6, versikulo 23, kay ang kabayaran sa sala, amo ang kamatayon. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Abyan, may wages ang kasala, may kabayaran ang sala. Amo ang itawag nga kamatayon. So si Adam kag si Eva sa sinang adlaw, posible way sila mapatay, way sila pagkaon nila, way sila mahilo sa pagkaon. Pero nagbutig bala ang Dios? Wala nagbutig ang Dios. Sa sinang adlaw napatay gid sila. But sing noon, sinang adlaw physically buhi sila, pero spiritually patay sila. Uy, di ginaya. May ara gid sitwasyon gani si Apostle Paul naghambal dito sa kay Timothy, sili niya, but she that liveth in pleasure, siya nagakalipay, nagakabuhi. Sang kalipay is dead while she liveth. Patay na siya samtang buhi pa siya. You see? So patay siya spiritually, pero buhi siya physically. Sila ni Jesus dira sa Book of Revelation chapter 3 verse 1. Ang ginsulat ni John. Sila diri, and unto the angel of the church in Sardis write, these things saith he that hath the 7 spirits of God and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. Nabuhi ka, may ngalan tuod nga naghambal nga buhi ikaw, pero patay ka. Anong bot singa nun? Buhi physical, pero patay spiritual. Now, anong bot bala singa nun sininga kamatayon? Abyan ang kamatayon, ini nang itawag nga katapusan sa tanan. Ang kamatayon, hindi na bot singa nun nga outi, wala na ma-annihilate na ta, madula lang ta. Hindi abyan. Ang buot singa nun sa kamatayon, panagbulag, separation, na ikaw kag ako mahamulag sa Dios. Spiritual nga kamatayon. Physical nga kamatayon, ang aton nga lawas, kalag ang espiritu, maghimulag ina, among tawag nga physical nga kamatayon. Separation, panagbulag. Ang itawag nga spiritual, na ikaw kag ang imong Dios mahalayo. Silindira ni Isaiah. Isaiah Kapitulo 59, versikulo 2. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Tungod sa inyo nga mga paglapas, kamo nahamulag sa Dios. Tungod sa inyong kasalanan, ang Dios, ang guya sa Dios nagapanago sa iyo, kag hindi na siya magapamati sa imo. Tungod sa imong kasalanan, abyan ang Dios mamati gina sa aton. Makasarang ang Dios, ang Dios luyag di siya magbugay sa aton. Apang tungod sa atong kasalanan, nahamulag kita sa Dios abyan. Tungod sa aton paglapas, tungod sa aton pag-disobey sa Dios, na separate kita sa Ginoo. So amo na ang kabayaran sa atong kasalanan. So nga ang tao inang condemn or ginahukman ngadto sa linaw nga kalayo sa impierno tungod kay ang tao abyan may sala sa tubangan sa Dios. Tapusan, people are condemned to hell because they have no relationship with God. Ang mga tao hukman ngadto sa impierno tungod wala sila relasyon sa Dios. Pinpahayag ni Apostle Paul sa Episo Kapitulo 2, versikulo 12. Silindiri, that at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Silindiri, that at the time you were without Christ. Atong ngation nga wala kita Kristo. Kung subong nakabaton ka ni Jesucristo nga imo manluwas, ara na ka kay Kristo. Apan sadto sa una, kita wala padra ni Kristo. Kag wala kita Dios sa sininga kalibutan. So abyan nga ang tao ginahukman dito sa impierno tungod wala sila kaangtanan sa Dios. Wala sila relasyon sa Dios. Masiling kita, pastor,
tanan gintuga man sa Dios, tanan may kaangtanan sa Dios, abyan hindi ina matuod. Posible matuod ina gintuga ka sa Dios, pero hindi tanan ang mga tinuga sa Dios nagapakig-angot sa Ginoo. Laban sa mga tinuga sa Dios, kag tanan ng mga tinuga sa Dios nagpakasala kag nahamulag sa Dios. Kag ang Dios nangita pang maaging nga mabalik kita sa Ginoo. So abyan nutod sa Ginoo, amo ini nga mga rason nga ang tao hinukman nga magkadto sa impierno. Nga ikaduha na to nga pagtun-an ang manluluwas. Kung may ara luwasonon, ano naman ang manluluwas? Ano ang kinahanglanon? The essentials of being a savior. I said number 1, he must be able to save. Kailangan makasarang siya nga magaluwas. Number 2, he must be willing to save. Kailangan handom man niya nga makaluwas. Kay kung able lang, di willing, wala maghihapon kaluwasan. Kung willing, kag hindi able, way maghihapon kaluwasan. Kabalo mo, nga kag sino ang tao na makaluwas, sino ang sarang makaluwas sa aton? Jesus, the source of salvation. Si Jesus lang amo ang kung sa ano pa tuburan sang kaluwasan. Si Jesus abyan nagpakatao sa sining kalibutan, agud ikaw kag ako makabaton sa kaluwasan. Kay si Jesus, number 1, he is able to save. Si Jesus makasarang gid magluwas sa aton. Ginpahayag ina sa pulong sa Dios. Una ato makita sa Hebreanom kapitulo 2, versikulo 18. For in that he himself hath suffered being tempted, he is what? Able to help them that are tempted. Another verse, Ephesians chapter 3, verse 20. Now unto him who is what? Able, makasarang, to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Makasarang ang Dios magsabat sa mga butang nga wala pa nimo na pangamuyuan, wala pa nimo na pangabay. Makasarang ang Dios maghatag sina. God is able. Another verse, 2 Timothy chapter 1, verse 12. For I know whom I have believed and am persuaded that he is what? Able. Makasarang siya to keep that which I have committed unto him against that day. Hebrews chapter 7, verse 25. Wherefore, he is what? Able. Able to what? Able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Wow, katahom abyan. Nga makasarang siya magaluwas sa mga tao nga magpalapit ngadto sa Dios paagi sa kay Kristo Jesus. Makasarang abyan. Makayahan sa Dios magluwas sa aton. So God is powerful and he is able to save us. Number 2. Another verse, Jude chapter 24. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Unto him, which is what? Able sa magluwas sa aton. Able nga maghalong sa aton. So ikaduha nga butang, Jesus is willing to save. Si Jesus, hindi lang able, kundi willing siya abyan. Si Jesus, luyag gid siya. Handom gid niya nga makadangat kita sang kaluwasan. Silinda sa Matthew chapter 8 verse 2 and 3, isa ka istorya manungod sa leper na ining aroon nagsimba sa iya kag nagahambal, Ginoo, kung kabubuton mo, kung luyag ka, thou canst make me clean. Abi, ayuha ako. Alam mo anong silin ni Jesus? And Jesus put forth his hand and touched him. Say, anong hambal ni Jesus? I will be thou clean. Luyag ko, himuon ko, kabubuton ko, I will be thou clean. So si Jesus, he is willing, abyan, na magbulig sa aton. In 1 Timothy chapter 2, verses 3 and 4, God our Savior, who will have all men to be saved. Nga kabubuton sa Dios, gusto sa Dios, nga ang tanan
maluwas. Wala magsiling dira ang inang bersikulo, pipila lang ang maluwas, kundi luyag sa Dios nga ang tanan maluwas, kag ang tanan makalabot ngadto sa ikabalo sang kamatuoran. Amo na ang luyag sa Dios, amo nang handom sa Dios nga ang tanan bilog kalibutan makabaton sa kaluwasan abyan. So not just He is able, He is willing to save. 1 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi siya willing nga hindi ikaw maluwas. Hindi siya willing nga ikaw maimpirno. Hindi siya willing nga ikaw hukman. Gusto niya gidya. Handom gid sa Dios nga makabaton ka sa kaluwasan. Kag ang tanan magkadto sa paghinulsol abyan. So our Jesus, our Savior, He is able and He is willing. So ato na natun-an nga kita gali nga tao kinahanglanon gid nga makabaton sa kaluwasan. Ikaduha, ato natun-an mahanungod sa manluluwas. Kag si Jesus ang nakamet sa sina na kinahanglanon bilang manluluwas. He is willing and He is able to save. Jesus is able to save and Jesus is willing to save. So gabay pa ini nga ato na pagtun-an, imo pamalandungan, imo na ibalik-balik sa imong pangnauna. Ayhan iya ako sa Dios or hindi pa ako iya sa Dios. So gabay pa magpadayon kita pagtuon sa pulong sa Ginoo. So sa dason naman aton na pagtuon, aton padayonon ini ang ato naman nga pagtun-an to undeniable truths, mga kamatuoran na hindi ma-deny, mga pulong sa Dios nga ginahambal nga hindi ma-deny. So ano ini nga bagay sa dason naton nga pagtuon. So sa liwat abyan, salamat gid na nagahatag ikaw tsimpo kag nagapamati sini na mensahe o sa sini nga pagtuon sa pulong sa Dios. So gabay pa nga pagkatapos nimo sa pagpamati sini, ibalik-balik mo na sa pangunahuna mo. Pamatian mo, ayhan ang akong pamilya iya ba sa Dios, o ayhan akong bata nakabaton na ba sa kaluwasan, o akong mga akong ginikanan, o akong asawa, o akong bana, akong pamilya. So gabay pa abyan ina nga mga butang imo nga pamalandungan. So sa liwat, salamat gid kag ini nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ini ginadala sa aton nga simbahan sa Light and Light Christian Church kag sa saga sa Evangelical Church. God bless you kag maayo gid nga adlaw sa imabyan. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the
He says we will do. Where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.